Mr. Chair, good afternoon po. Hindi ko po talaga totoong trabaho yung corporate secretary. Yung totoong trabaho ko po doon is sa gate pass lang po. Nag-i-issue lang po ako ng gate pass sa may main gate. Ronaldin, meron kang bank account, di ba? Meron po. Meron kang bank account. Meron ka rin cheque. Meron kang cheque. You're under oath, tandaan mo, ha? Meron kang cheque. Ilang cheque na na-issue mo mula na maging corporate secretary ka? Hindi ko na po matandaan. Marami ka na na-issue ng mga cheque. Yes po. Di ba? Yes Ano ang po. pinakamalaking in-issue mong cheque? Pinakamalaking in-issue mong cheque, how much? Nasa 500,000. Mr. 500,000. Yes. And your salary is only 17,000. At na-increase ka, dumating yun sa 23,000. Am I right? Yes po. How can you issue a 500,000 pesos sa isang cheque lamang, correct? Di ba? Isa pa lamang. Ilang cheque ang in-issue mo ng 500,000? Iba-iba po kasi, Mr. Marami Chair. kang in-issue ng 500,000. Am I correct? Yes Di ba? po. Yes po. At saan mo kinuha ang perang yon? Bakit ka nagkaroon ng ganun kalaking pera? Samantalang sumasweldo ka lamang ng 23,000 a month. Hindi ko po pera, Mr. Chair. Kaninong pera yon? Saan ang galing? Sino nabigay? Si Cassandra. Opo. At yung mga boss mo, di ba? Si Ms. Correct. Cassandra Ong po. So sa lahat ng ito, Mr. Chairman, I don't want to explore this issue anymore because I think the right and proper sana po ay sa susunod na. But I think this person is lying. Talagang we have proven. And those people also, doon sa tinatawag natin sa sila Julian Linsangan, hindi sila umatin ngayon because we will be proving na marami rin silang pera sa bangko, Mr. Chairman. And this person, si Ronaldin Baterna, have issued a lot of checks. No? At sa kanyang trabaho, sa Pogo, saan manggagaling yung perang yon? Di ba? And she's trying to tell us that ang kanyang salary is only 23,000. But the reality is, nakakapag-issue siya ng millions of pesos. Di ba? And that make us wonder, why? Kaya kanina, medyo naaawa tayo, even us. The first time I saw her, talaga naawa kami, single mom. Di ba, babae, ang sweldo, mababa. Pero in all reality, may problem. May problem tayo dito. Dami sila, but they allowed to be used by the Chinese people. You were allowed to be used by those people. Di ba? So inaamin mo na, Ronaldin, na ginamit ka ng mga Chinese to issue these checks, right? Yes po, Mr. Chair. At sino? Yung Chinese na yon? Si Ms. Cassandra Ong po. Si Cassandra Ong. Yes Ayan. po, Mr. Chair. So si Cassandra Ong na ngayon ay nagtatago na hindi natin malaman kung nasaan, and even her property, no, Mr. Chairman, yung property niya dito sa Porac, may problema tayo sa PNP dahil yung kanyang freeze order sa kanyang bahay, wala pong freeze order. As a matter of fact, si Cassandra Ong can still use her property. Kahit alam natin, nagaling yun sa Pogo. And that's the reason why the issuance of contempt is just right and proper for her. One quick question only, Mr. Chair. With the indulgence of Chairman Dan. Very quick, Chairman yes, Dan. Congresswoman Jinky. Having heard about all the bank accounts, may I know from Ms. Baterna, are you willing to execute a waiver of bank secrecy law? Naka-close na po yung account, Mr. Chair. Nonetheless, it is still protected by the bank secrecy law. So the question, Ms. Baterna, ikaw ba handang pumirma ng waiver? Binibigyan mo ng karapatan ang Quadcom na makita lahat ng bank transactions mo. It is answerable by yes or no only. Yes po, Mr. Chair. Mr. Chair, I'm requesting the Quadcom to facilitate the necessary waiver as manifested by Ms. Baterna. And as a follow-up question, Ms. Baterna, ano po ba ang mga bangko ninyo? China Bank po. China Bank, what branch?
Angeles, Mr. Chair. What else? Yun lang po, Mr. Chair. One bank only? Yes po sa akin, Mr. Chair. It's quite hard to believe, Miss Baterna. Yes po, Kung Mr. ikaw Chair. magwe-waive, make sure you waive all bank accounts. Yes po, Mr. Chair. I'm requesting the Quadco, Mr. Chair, that we facilitate the necessary waiver. Thank you, Mr. Chair. If I may, no, if I may ask you, no, yung Whirlwind Corporation, nagpadala rin sa iyo ng malalaking pera doon sa checking account mo. Mr. Chair, sa totoo niyan, yung mga pumapasok po na pera dun sa checking account ko, hindi ko po alam. Hindi mo hawak yung account? Hindi po, Mr. So, Chair. sino ang mahawak ng account? Kala ko sasabihin mo lahat. Sabihin mo na lahat para at least tulungan ka namin. Kasi po, Mr. Chair, meron po akong sarili, yung savings ko po. Aside po sa savings account na personal ko, meron po akong checking account na parang pina-open lang po para lalagyan po nila ng pera. So, ibig mo sabihin, ikaw nag-open ng checking account, pero hindi ikaw may hawak ng checking account. So, in other words, sila nakakakuha, sila nagwi-withdraw. Yes po, Mr. Chair. Pinapapirma lang po nila sa akin. So, in other words, Mr. Chairman, talagang ginamit siya ng mga Chinese personalities at sila po talaga yung ginagamit. Not only as a incorporator, but as a window for the issuance of checks. And at the same time, yung exit and entry ng mga pera, nagagamit po yung ating pong mga kapwa Pilipino. We sympathize with you, Ronaldin. But the very fact na talagang mali yung ginawa mo, and yun sana ang inaasahan namin sa iyo nung last hearing kung nasabi mo ang lahat. Baka meron ka pang gustong sabihin, Ronaldin. Sana po managot po yung totoong nananagot. Hindi po yung katulad ko na inosente na ginagamit lang po nila. Hindi na, can you kindly remove your para makita namin magandang mo mukha? Ayan, oh. So, huwag ka na maya at alam naman namin na nagamit ka lang. So, Attorney Medina yung nasabi mo noong nakaraang hearing. Yes po, kung saan po ako nagsasign ng mga papers from Lucky South. But po yung hindi siya nag-prepare. kasama dun sa NFC. Hindi po siya kasama, Mr. Chair. Okay, Mr. Chairman, yun po yung hinahanap natin, si Attorney Medina. Nung last hearing, pinakita ko sa iyo yung dalawang sublease agreement na pinirmahan mo for and behalf of Lucky South 99. Tama? Tama po, Mr. Chair. Sinabi mo doon sa hearing na yon, pirma mo. Tama po, Mr. Oh. Chair. Tinanong ko sa iyo, sino ang nag-prepare nun? Ang sinagot mo, Attorney Medina. Yes, Tama? Mr. Chair. O, yun ang dahilan, Attorney, kung bakit ka nandito. Yes, Your Honor. I understand, Your Honor. Pero hindi po ako... Ngayon, will you answer Yeah, yung I will tanong, answer ikaw that. ba ang gumawa ng mga dokumento na yon? Your Honor, yung pong unang lease contract, which is between... Sublease contract yun. Yes, Your Honor. Yes. Sublease agreement, Your Honor, na sinay ni Stephanie Mascareñas. Ikaw ang naggumawa nun? Ganito po. Yes or no? Yes, Your Honor. Yes, Your Honor. The first contract. Depensa ka pa eh. Thank you, Your Honor. Yun ang katotohanan. Bakit nandito si Atty. Medina? Dahil binanggit ni Miss Ronaldin yung pangalan niya na siyang tigagawa ng mga dokumento na pinirmahan niya. Thank you. May katanungan ako sa iyo, Ronaldin. Kanina sinabi mo na yung checking account na nasa pangalan mo na kung saan nagdalagay ng malalaking pera si Cassandra Ong ay hindi mo hinahawakan. Kung hindi mo hinahawakan yung checking account na yon, sino may hawak ng checking account na nakapangalan sa iyo? Si Miss Cassandra Ong po. Pag may lang po siya, yung pinapasulat, ako po yung nagsusulat. So lahat ng malalaking pera na nanggagaling sa outside of the Philippines, pumapasok sa checking account na nasa pangalan mo at ang kumukuha nun ay si Cassandra.